Lahat ng departamento, pansin. Narito na si Mr. Fang. Ito na ang huling kainan ni Mr. Fang. Lahat, maging alerto. Sagot. Mr. Fang. Pagkatapos ng 1 PM, makukuha mo na ang iyong pagkakakilanlan. Sana magustuhan mo ang pagkain. Matanda, sa trabaho, tawagin mo ako sa titulo ko. Amo, ang batang amo ay ganap ng nagbagong buhay. Ipinadala ko na sa iyo ang video. Nang makilala ng batang amo ang ating mga tao, pinaalalahanan niya sila sa trabaho na tawagin siya sa kanyang titulo. Walang bakas ng dati niyang pagiging playboy na natitira. Talagang nagbago na ang batang amo. Aking munting Shuo, sa nakaraang taon, gaano karaming sakit ang dinanas niya? Isang taon na ang nakalipas, nagdeklara kami ng bangkarota sa publiko at iniwan si Munting Shuo sa Jiangzhou upang itago ang kanyang pagkatao at upang pakalmahin siya at itago ang kanyang kakayahan. Kung hindi niya magawa sa loob ng isang taon, hindi na siya makakabalik sa kabisera kailanman. Ngunit na ang taong ito ay makapagpapabago sa hari ng kaguluhan ng labis na ginagawang sulit ang lahat. Hindi mo ba narinig? Bahala ako sa Class 18. Nangahas kang manakit sa akin? Ikaw, tapos ka na. Wala ka nang hinaharap. Ang tatay ko ay, alam mo ba ang magiging bunga ng pananakit mo sa akin? Kung gayon, sabihin mo sa tatay mo na puntahan ako pagkatapos ng klase. Ipakikilala ko ang aking sarili. Fang Shuo. Ikaw pala ang amo dito. Bubugbugin kita ng itim at aso. Gagawin mo. Kung tutuusin, si Munting Shuo ang nag-iisang anak natin. Wala kang puso. Mahal, hindi ba ako naaawa sa maliit na pilyo? Ngunit siya ang magiging tagapamahala ng Fang Group at ang iyong anak na anak ng hepe. Ang pagsubok na ito ay dapat niyang malampasan. Buti na lang, 15 minuto na lang bago ang deadline. Sana, hindi siya mabuko. Mr. Fang, pagbalik mo sa kabisera, huwag mong kalimutang irekomenda ang iyong lingkod. Tita, ulirang estudyante lang ako. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Baliw ka ba? Nabuhusan mo ako. Ang pagmumura ay bastos. Magalang? Oo, tama. Alam mo ba kung anong brand ng damit ko? Kaya mo bang bilhin? Totoo, hindi pa ako nakasuot ng ganito kamura. Ang kapal ng mukha niya, kausapin si Joanna ng ganyan, tapos na siya. Tapos na ang lalaking ito. Lakas ng loob mong harangan ako? Uy, ate. 10 minuto na lang ang natitira. Si matandang Fang ba ang nagpadala sa'yo para subukin ako? Ate? Bata, lakas ng loob mong mang-insulto. Ang ating Joanna, Naisip mo kung paano ako pipigilan, masyadong mahina ang mga suntok mo, dapat kang kumain muna. Hulihin siya. Kahit anong paraan. Walang mamamatay, tama ba? 3 minuto na lang. Tapos na ang oras. Tandaan mo, mula ngayon, huwag mong hayaang makita ka ulit. Kung hindi, ipapalakad kita ng nakaluhod magpakailanman. Oras na para manghuli. medyo matigas ang lalaking ito. Sandali, hindi ba niya alam na ito si Joanna? Zhang Long Xiaohu. Hulihin siya. Ang kapal ng mukha niyang tratuhin ganyan ang Joanna natin. Tara, mga pare.
Pinalo mo ba ako ng upuan? Tigilan ng pag-aaksaya ng oras. Sige, lahat kayo. Isang taon kong inipon ang galit na ito, at kalahati nito ay nailabas na sa wakas. Anta Ozzy. Ang kalahati pa. Sana kayanin mo. Nagawa mo talaga. Tinupad mo ang pangakong 1 taon. Fang, nagtataka talaga ako kung kadugo mo ba ako. Anong klaseng ama ang nananakit ng sariling anak ng ganyan? Anong nangyayari? Sino ang nanakit sa'yo? Shuo, anong problema? Tama na, nanay. Ayos lang ako. May mga kailangan akong asikasuhin. Hindi pa ako uuwi. Para sa isang saglit na kasabikan, ginalit mo si Joanna, at napatay ka? Hindi sulit. Tama. Tiisin mo lang at lilipas din. Sayang. Bata, umuwi ka na at maghintay na mamatay. Hindi kita palalampasin. Kayong mga masasama? Yan lang ba ang masasabi ninyo? Handa na ang kotse mo, amo. Sa wakas, makikita ko na ang aking sinta. Amo, saan ka pupunta? Para makabawi. Munting bits. Sa wakas, nakayanan natin ang buong taon. Ipapaikot kita. Sino ang nagpagalit sa buhay na demonyo ngayon? Napakabilis ng tugon. Pero maraming mali. Ang pulong ngayon. Amo Shen, may tawag para sa'yo. Sa gitna ng pulong. Walang istorbo. Hindi mo ba alam ang patakaran? Baka gusto mong sagutin yon. Halo, Shen Yunjiao. ate. Anong problema? Ang pinakamayaman sa Jiangzhou, ha? Ipinagkatiwala ko si Shuo sa'yo at binugbog si Shuo ng ganyan. Ano? Binugbog si Shuo? Ate, pakinggan mo ako. Imbestigahan. Sino ang naglakas loob na saktan ang pamangkin ko? Antauzi, gusto ka namin. Pinili namin ito ng mabuti para sa'yo. 79 na rosas. Pwede bang maging girlfriend kita? Nag-ipon ako ng kalahating taon para mabili ang Cartier bracelet na ito. Nagkakahalaga ito ng higit sa 20,000. Pakikuha mo. Antauzi, gusto kong maging aso mo. Pasensya na. Hindi ako pinapayagan ng tatay ko na mag-date. Kumusta kung pag-isipan mo? Pag-isipan mo ako. Kunin mo. Pasensya na, kailangan ko nang umuwi. Hoy, ikaw. Natakot ako sa kotse mo. Kaya nagdadrive ka ng sports car. Ano? Humingi ka ng tawad kay Tao din ngayon. Tingnan ninyo, lahat, isang mayamang bata ang nambubulas ng estudyante sa kalye. Anta Ozzy, ang binibining ng Green Dragon Society. Kung hindi ko nakita kung paano kang pumatay nang hindi kumukurap. Maniwala kung isa kang plastic. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Talagang hindi ko maalala. Tulungan kitang alalahanin, Miss Anne. Ito. Ikaw ang kumuha nito, tama? Salamat, kaklase. Ito. Ikaw rin ang kumuha nito, tama? Miss, alam kong mali ako. Aling kamay ang ginamit mo para hipuin ang babaeng iyon. Dumudugo ka. Siguradong masakit. Eto, ilagay mo ito. Itong mga litratong ito, 8 sa 10, ay lahat kinunan ni Miss Anne. Pasensya na. Wala talaga akong alam sa sinasabi mo. Kailangan ko nang umuwi. Miss Anne, wala akong lumang sama ng loob sa'yo, ni bago man. Dahil sa'yo, Miss Anne,
Sa mga litratong ito, napaluhod mo ako sa loob ng isang taon. Hoy, anong ginagawa mo? Inaano mo ba siya, ha? Bitawan mo na siya. Ang kapal ng mukha mong hawakan ng Diyos ako. Tatawag ako ng pulis. Kaklase. Sobra ka na. Anta Ozzy, ang galing mong magpaka-inosente, mukhang mapipilitan na lang akong patawarin ka. Ang mga talim ng Qinglong Society ay kailangan ng hasain. Mag-usap tayo sa ibang lugar. Ikaw muna ang magsabi. Sino ang nagsabi sa iyong gawin ito? Dito mismo. Hindi mo malalaman. Hoy, Miss Anne. Saan ka pupunta? Tinakat ka ba niya? Huwag kang matakot. Salamat sa inyong lahat sa inyong pag-aalala. Nobyo ko siya. Hoy, Anong gusto niyang iparating? Bilis, tawagan ng amo. Anta Ozzy, sabihin mo na, bakit mo ako iniimbestigahan? At sinubukan mo rin akong ibagsak. Napakasama mong tao. Ang mga gustong manakit sa'yo. Wala nang epekto kung isa pa. Nagpapakatanga ka ba, bata? Wala akong oras para makipaglaro sa'yo. Kung susubukan mo pang kumilos, Pang, mamamatay ka. Nasa edad na siya para maglaro ng Barbie. Bakit siya naglalaro ng kutsilyo tulad mo? Ang kotse ni Pang, mukhang mahal. Maganda ang panlasa mo. Isang munding halimaw sa bilis. Isang alamat sa mga pinakamabilis na kotse. 3 lang sa buong mundo. Pero, kung patuloy kang humawak sa akin, may dagdag na bayad. Ang laro ay dapat nang matapos. Unang beses na nakakita ako ng mas baliw pa sa akin, kawili-wili. Ilahin mo ako. Sa tingin ko, naiipit ako. Pasensya na, Pang. May hapunan ako kasama ang tatay ko, kaya aalis na ako. Balak mong patayin ang nobyo mo? Paano ko naman? Mahal na mahal kita, nobyo. Ngayon, maaari mo bang sabihin sa akin bakit? Sa susunod na pagkikita natin, tandaan mong dalhan ako ng bagong pang-ipit ng buhok. Kaya siya ay isang bulaklak na kumakain ng tao. Tauzi, Papa, Tauzi. Sino ang naglakas loob na agawin ang aking pinakamamahal na anak? Papa natatakot ako. Huwag kang matakot, Tauzi. Nandito si Papa. May lakas ng loob na guluhin ang aking itinatanging anak. Papatayin ko siya ngayon din. Papa, huwag mo siyang patayin. Ayaw ko, Papa. Kasi ayos lang ako. Tauzi, masyado kang mabait. Baka mabuli ka balang araw. Okay lang. Nandyan ka naman, Papa. Kahit na hindi ako lumaki sa tabi mo, pero basta nandito ka. Hindi takot si Taozi sa kahit ano. Buti naman, iuuwi ka ni Papa. Tingnan nyo, ang sino mang maglalakas loob na humawak sa anak ko, walang itira na buhay. Opo, opo. Inutusan ni Shen Yunzhou na imbestigahan ang pamilyang Qiao. Simulan ang investigasyon. Ano ang kaugnayan ni Fang Shuo at Shen Yunzhou? Papa, ang itinatangi mong anak ay pinalo ng ganito. Kikilos ka ba? O hindi? May inaapula akong sunog. At ang kapal ng mukha mong sabihin iyan, yung Fang Shuo na lalaki. Sino ba talaga siya?
Bakit mo kailangang galitin siya? Isang mahirap na estudyante lang. Ano pa kaya siya? Paano siya magkakaroon ng kinalaman sa nangungunang pamilyang Shen sa Jiangzhou? Siguradong may nakaaway kang tagalabas. Ikaw, Mr. Kiao, may problema tayo. ano? Patay na si Fang Shuo. Xiao Shuo, patay na siya. Pasensya na po, Chairman. Aksidente sa sasakyan. Ang katawan ng batang amo ay naipit sa sports car na yon. Sumabog ang sasakyan, hindi nakalabas ang batang amo. Anak ko, Oh, aksidente. Ang pagsabog. Iyon ay sinadya. Imbestigahan. Tauzi. Bumalik na si tatay. Tatay, Huwag mong sisihin si tatay sa pagiging malupit. Yung lalaki, inasikaso na ni tatay para sa iyo. Tauzi. tatay. Pupunta na ako sa kwarto ko. Pang Shuo, ganyan ka na lang namatay? Nakakadismaya talaga. Magandang gabi, dalagang kaibigan. Ngayon, karapat-dapat ka nang humabol sa akin. Kung marinig mong patay na ako, aking munting kasintahan, hindi ka ba mababahala sa akin? Nag-aalala? Siyempre, natatakot akong mamamatay ka ng masyadong maaga. Bago pa ako matapos makipaglaro sa iyo. Tauzian, baliw ka talaga. Sa huli, nakahanap din ako ng laruan na kahit bahagya interesado ako. Kung basta ka na lang namatay ng ganyan, maiinip ako ng sobra. Oh. So, Miss Anne, paano mo gustong maglaro? Tulad ba ng sa gate ng paaralan, kung saan mo akong eleganteng tinalo? O tulad ng sa bar, kung saan mo akong mabait na binigyan ng band-aid? Siyempre, O baka, mas gusto ni Miss Anne ang ganitong malapitan na laro. Pang, parang talagang gusto mo akong ipitin sa pader. Nagkunwari kang patay at niloko mo ang lahat para lang makita mo ako. Kung hindi ko niloko ang lahat, paano akong makakapunta ng mag-isa upang makita ang aking munting kasintahan? Hindi ko alam kung aling gago ang nagpasabog sa akin. Buti na lang, ang nobyo mo ay mabilis kumilos at maparaan, kaya nakaiwas sa bala. Kaya Fang, hindi mo naman talaga ako gusto, di ba? Siyempre gusto kita. Bago ako mamatay, talagang isasama kita. Sa daan patungo sa kabilang buhay, hindi ako masyadong mag-iisa. Kaya ano pang hinihintay mo? Tauzi. Gising ka pa? Nakarinig si tatay ng ingay mula sa kwarto mo. O ba? Ayos lang ako, tatay. Talaga, ayos lang ako. Gusto mo bang pumasok ako at tingnan? Hindi. Pakiusap, umalis ka na. Hindi na kailangan magmadali. Kumukulog sa labas at malakas ang ulan. Kararating ko lang sa kwarto ng kasintahan ko para magtago. Hindi naman masyado, di ba? Kung tutuusin, ang tatay ko at nanay ko at ang tito ko ay malamang na ibabaligtad ang Jiangzhou ng patiwari. Tauzi. Tauzi, anong nangyari? Ayos lang ako, tatay, talaga. Nasa kama na ako. Dapat magpahinga ka na rin. Kaya si Binibining Ann ay magpapatuloy sa pagpapanggap na mabait, no? Ngayon din, lumabas ka sa kwarto ko. O kaya, hindi ko iniinda na gawing totoo ang tatlo mo. Sa panahong ganito, nangangahas ka pa ring magbanta sa akin. Pang Shuo, anong ginagawa mo? Ano sa tingin mo? Hindi ka maglalakas loob. Taoji, papasok na ako. Tauzi, okay ka lang ba? Ayos lang ako. Pasensya na sa pag-abala sa pahinga mo. Si tatay to. Bagaman ang mga hakbang sa seguridad ng bahay natin ay napakahigpit, kailangan mo pa ring maging maingat.
Nakuha mo? Nakuha ko, tatay. Anta Ozzy, yumuko ka. Sa susunod na magkita tayo, tandaan mong dalhan ako ng bagong pang-ipit ng buhok. Bagong pang-ipit ng buhok. Magandang panlasa. Sa loob ng 3 araw, tandaan mong dalhin ang pang-ipit na ibinigay ko sa iyo sa libing ko. Ang kasintahan ko, Bakit ako pupunta? dahil ang mga patay ang nauuna. Xiao Shuo, munti ka na akong mamatay sa takot mo. Natutuwa lang ako na okay ka. Nababaliw na ang mga magulang mo. Nasaan ka ngayon? Ligtas ka ba? Ligtas na ligtas. Huwag kang mag-alala, tito. Hindi ako mamamatay. Tungkol kay tatay at sa nanay ko, sikreto muna natin sa kanila. Natatakot ako na baka hindi kayanin ng nanay ko. Itatago natin sa kanila? Paano? Inutusan na ng tatay mo na gamitin ang lahat ng mapagkukunan para mahuli ang pumatay. Huhukayin niya ang lupa ng 3 talampakan para maipaghiganti ka. Kumbinsido siya na patay ka na. Eh di maghukay siya. Perpekto. Gusto kong makita kung sino ang nagmamadali na maglibing sa akin. Tulungan mo akong alamin ang tungkol sa iba. Sino? Anta Ozzy, anak ni Ann Whiting, ang pinuno ng Green Dragon Society. Ann Whiting. Yung hari sa ilalim ng lupa. Xiao Shuo, paano ka napasama sa anak niya? Si Ann Whiting ay isang tunay na makamandag na ahas. Pinamunuan niya ang mundo ng kriminal sa Jiangzhou sa loob ng maraming taon. Kahit ako, kailangan kong mag-ingat sa kanya. Anong hinanakit mo sa anak niya? Gusto ko ring malaman kung anong galit ang itinatago niya sa akin. Ako na ang mag-iimbestiga para sa iyo. Bakit suot mo pa rin yung pulseras? Yung babaeng si Peach, 6 na taon mo nang hinahanap siya. Hindi mo pa rin siya nahahanap? Kailangan ko nang umalis, tito. Kailangan kong maghanda para sa sarili kong libing. Anta Ozzy, sa libing ko. Kailangan mong talagang dumating na nakaporma. Ang palabas na ito, kung wala ka bilang pangunahing babae, ay hindi magiging maganda. Hi, tito at tita. Ako ang kasintahan ni Fang Shuo. Nobya, Hindi man lang nabanggit ni Shuo na may nobya siya. magkakaroon ng pagkakataon. Guro, ito. Sino ang pumili ng pangit na larawan? Nobya, ang sama ng pagkamatay ko. Kasalanan mo ang lahat. Nakakatuwa. Kasalanan mo lahat. Hindi ka ba darating para samahan ako, Nobya? Halika, samahan mo ako. Ang kulit mo. Kung sabik na sabik ka sa akin. Kung ganon, ikaw na mismo ang sumundo sa akin. Ang litrato. Gumalaw ang litrato. Fang Shuo, kinakausap niya ako. Sabi niya, nilalamig siya. Sobrang malungkot. Gumalaw ang litrato. Imposible, sa sikat ng araw. Nobya ni Fang Shuo ang babaeng ito. Huwag mong sabihin sa akin na sobrang wasak ang puso niya. Nakakakita siya ng mga bagay na wala. Kawawa naman. Wala na si Fang Shuo. Kaya siya nagkaganito. Fang Shuo, hindi siya mamamatay. Hinding-hindi niya ako iiwan. Bayaw. Natulala ang babaeng ito. Dadalhin ko siya para magpahinga.
Taozi, mas baliw ka pa sa inaakala ko. Ikaw pa mismo ang pumunta para sunduin ako. Ayos. Ang demonyo kong nobya. Shuo, sobra ka na. Kung nalaman ng tatay mo Mapapahamak din ako. at si Tauzi, Ayos lang siya. pero umiiyak yung babaeng iyon. Itong maliit na lansi, nalaman niya ito noon pa. Hindi lang siya natakot, pumalag pa siya, at binaliktad ang sitwasyon laban sa akin. Tito, hindi ganoon kaganda ang gamit mo. Ang magandang gamit ay hindi para sa mga ganitong kaduda-dudang bagay. Yung bagay na ipinakiusap mong imbestigahan ay may progreso na. Tauzi? Siya nga ang nag-iisang anak na babae ni An Whiting, pero misteryoso ang pagkabata niya. Nitong mga nakaraang taon lamang siya nakilala ng publiko. Binibini, ayos ka lang ba? Yung litrato? Talaga? Ayos lang. Isang nakakainip na maliit na lansi lang. Fang Shuo, gago ka. Hindi ko akalaing magiging ganito ka. Buti nga sa'yo. Karapat dapat mo yan. Para yan sa kahihiyang ginawa mo sa akin sa kantina. Sino ka? Tumahimik ka. Matandang gago. Maliit na pamilya. Pero ginagaya ninyo ang mga bigatin na nagdaraos ng ganito kalaking libing. Miss, kung hindi ka dito para magbigay galang, kung gayon, pakiusap umalis ka. Joanna, tingnan mo ang litratong ito. Nakasabit pa rin, nagmamagaling. Wasakin mo. Ang sinumpang lugar na ito, wasakin ninyo ito ng pira-piraso. Ang kapal ng mukha mo. Sino ang may kapal ng mukha na humawak sa plake ng anak ko? Matanda? Ako, si Joanna, ay hindi isa sa mga nagumagalang sa matatanda at nag-aaruga sa mga bata. Layas ka na. Joanna, alam mo ba kung sino ang taong na iyong ininsulto? Wala akong pakialam kung sino ka. Sa Jiangzhou, wala ni isang tao na si Joanna ang hindi mangahas na hawakan. Sino ang tinatawag mong masamang tao? Ikaw. Ang kapal ng mukha mong paluin ako. Ako ang papatay sa'yo. Bakit mo ako pinalo? Ni hindi ako pinalo ng tatay ko. Puta ka! Ikaw na supladang bata. Ang kapal ng mukha mong saktan si Joanna. Kamay ko. Sino ba siya? Joanna, nakakatakot ang mga tauhan mo. Gusto ko lang protektahan ang huling piraso ng dangal ng aking nobyo. Ang ugali mong yan ay napakabastos. Nagmamataas ka. Hulihin siya. Likpitin siya. Mahal, sa libing ko, nagsaya ka ba? Multo. Hindi ka ba namatay? Fang Shuo, hindi ka ba namatay? Nabuhay. Bumalik siya mula sa mga patay. Diyos ko, talagang multo siya. Shua, anak ko, hindi ka namatay. Hindi ka talagang namatay. Muntik na akong mamatay sa takot. Ang kulit mo, napakamakulit mo. Nanay, dahan-dahan. Kung lalo mong hahawakan, magiging multo na talaga ako. Fang Shuo. Ang pagpapanggap mong patay, napakalaking bagay, at ginagawa mo lang itong biro, bubugbugin kita hanggang mamatay ngayon. Hoy, hoy. Tatay, sa harap ng lahat, bigyan mo naman ako ng respeto. Respeto? Ang dangal ko. Sinira mo ang dangal ko. At gusto mo pa ng respeto? Tumigil ka diyan. Mahal, tigilan mo na siya. Ang importante, ayos lang siya. Yan lang ang mahalaga. Shua, humingi ka na ng tawad sa tatay mo. Tabi. Ang mga tauhan ni Kiao, lahat, pati ang huli, lahat dinala. Hepe Shen, ang mga paratang ay panggugulo. Pagtatangkang sirain ang plake ng ninuno ng iba. Marahas na pag-atake. Tama na. Hey ba, Shen. Ang pamilya Fang. Ikaw, sino ba talaga kayo? Fang Shuo, niloko mo ako. Pinaglaruan mo ako. Hindi ka papalusutin ng tatay ko. Kiao Ana, ang tatay mo, si Kiao Chenger. Ni hindi niya kayang iligtas ang sarili niya. Tungkol sa kung sino ako.
Tandaan mo, ang pamilya Fang. Ang pamilya Fang ng kabisera. Ikaw at ang tatay mong nagpapatubo. Ginulo ninyo ang maling tao. Sa susunod na buhay, tandaan mong imulat ang iyong mga mata. Ang pamilya Fang ng kabisera. Binibining Ann, gawin mo ako ng pabor. Hindi. Kailangan mo. Nanay, tatay, hayaan mong ipakilala ko ng formal. Ito si Ann Tauzi, ang nobya ko. Kumusta, Ginoo at Ginang Fang? Ano sa tingin mo? Maganda, di ba? Napakabait. Napakaamo. Mabait siyang babae. Mabuti. Tama, mabait talaga siya. Mula ngayon, sa pamilyang Fang, dapat ba akong magpakababa? Miss Ann, kumusta? Yung batang si Fang Shuo, nakahanap ng nobyang mas baliw pa sa kanya. Ma, pa. Ang nobya ko at ako may aasikasuhin, kaya mauuna na kami. Pang, di ka pa ba nakakayakap ng husto? Aray. Masakit. Ann Tauzi, mas nakakatakot ka pa sa demonyo. Naiintindihan ko. Kung ganoon, lumayo ka sa akin. May utang tayong bayaran. Miss Ann, Bayaran? Ano ang kailangan nating bayaran? anong utang? Kinukunan mo ang mga krimen ko at ibibigay mo kay Tandang Fang. Pero pagkatapos, ikaw na ang bahala sa kanila. Nagdudulot ka ng mga aksidente sa sasakyan. At sa libing, nakikialam ka para tulungan ako. Ann Tauzi, kailangan kong sabihin, lalo akong nagiging interesado sa iyo. Pang Shuo, mukhang may isa kang maling akala. Sa larong pangangaso na ito, ang mga patakaran, ay ako lang ang magpapasya. Miss Ann, sigurado akong narinig mo na ang tungkol sa akin, ang buhay na hari ng impyerno. Hindi ka ba natatakot na patayin kita? Listo Fang, sa tingin ko hindi mo pa nauunawaan kung sino ang namamahala. Parang ang boyfriend ko ay talagang mahilig sa mga persiko. Binatang Fang, mag-isa ka lang ha. Tuturuan ka namin ngayon kung ano ang mga patakaran. Mga patakaran? Ako ang patakaran. Tumayo ka. Kayong mga maliliit na lobo, kung matapang kayo, hintayin ninyo ako. Salamat. Anong pangalan mo? Gagantihan kita. Tawagin mo akong Teach. Hindi mo na kailangang gantihan ako. Munting Peach. Pwede ba kitang mahanap ulit? Sinuri ko na lahat. Ang taong nagtangkang pumatay sa'yo ay talagang ama ni Ann Tauzi, si Ann Whiting. Kaya siya nga. Tama ka. Sa libing, naglagay siya ng medyo maraming tao para bantayan ka. Pagkatapos, pumunta pa siya para siya sa atin ang pinangyarihan ng aksidente. Walang duda diyan. Mas nagiging kawili-wili ang larong ito. Sure? Hindi mo kailangang harapin ito. Itong lalaki, kadalasan hinahayaan ko lang siya. Pero ngayon, naglakas loob siyang guluhin ng pamangkin ko. Mukhang sawa na siya sa buhay.
Tito, mayroon ka bang iba pang impormasyon tungkol kay An Taozi? Iyan lang ang nakita ko. Masyadong matagal na at may kinalaman ito sa kaibuturan ng samahang Qinglong. Itinatago nila ang mga bakas ng husto. Gayunpaman, nakakita nga ako ng isang kawili-wiling bagay. Bago pa maglabinlima si An Taoji, hindi siya kasama ni An Whiting. 6 na taon lang ang nakalipas nang ibalik siya. 6 na taon ang nakalipas. Anong nagkataon? Anong pagkakataon? Tito, ang mga usapin ng pamilya An, huwag ka munang makialam. May sarili akong plano. Taozi, yung lalaki sa sementeryo kanina, anong pakay niya? Taozi, yung batang iyon sa sementeryo kanina, anong nangyari doon? Wala lang. Malinaw na patay na siya. Paano siya nabuhay muli? At yung sinabi niyang kasintahan, anong nangyari doon? Mula kailan ka nakisangkot sa batang Fang? Tay Peki ang pagkamatay. Peki rin ang libing. Yung kasintahan. Totoo siya. Yung sinabi mo? Ay, totoo? Tay. Sabi ko si Fang Shuo ang nobyo ko. An Taoji, alam mo ba ang sinasabi mo? Ang batang amo ng pamilyang Fang, iyon bang taong pwedeng paglaruan? Alam mo ba na ang matandang tusong si Fang Quan, gaano siya kaprotektado? At ang kanyang tito na si Shen Yunzhou, alam mo ba gaano kalalim ang ugat ng pamilyang iyon? Alam ko. Hindi mo alam. Ngayon, yung mga Kiao ay lubusang naalis ni Shen Yunzhou dahil lang binasag nila yung plake ng batang si Fang Shuo. At ngayon, sasabihin mo sa akin siya ang nobyo mo? Ang mga Kiao mismo ang may kasalanan. Anong kinalaman yan sa atin? Tay, masyado kang tensyonado. An Taoji, binabalaan kita. Lumayo ka sa kanya. Masyadong malalim ang ugat ng pamilyang Fang. Ang tubig ay masyadong maputik para madali tayong makialam. Ikaw ang tanging mahal kong anak. Hindi ko hahayaang may mangyari sa'yo. Yung Fang Shuo, makakahanap ako ng ibang pagkakataon para ayusin siya. I'm waiting. Binabalaan din kita. Ang negosyo ko. Ako ang bahala. Bago ako magsawa sa kanya. Hindi ko hahayaang may humawak sa kanya. Kasama ka. Binabantaan mo ako dahil sa batang iyan. Hindi ito banta, tatay. Ipinapaalam ko lang sa iyo. Busog na ako. Masiyahan ka sa pagkain. Pumapasok ng walang paanyaya. Pang, sa tingin mo ba masyadong maluwag ang seguridad natin? O? Na masyado akong maluwag? Wala sa dalawa. Sa tingin ko lang. May mga salitang, may mga sama ng loob. Sa kalaliman ng gabi, kapag tayo'y nag-iisa, maaaring ayusin ng mas malinaw. At may mas kasiyahan. Pang, paano mo gustong ayusin ito? Pero medyo nag-aalangan ako. Fang Shuo, alam mo ba kung nasaan na ang huling tao na nangahas na humawak sa akin ng ganito ngayon? Alam ko. Nakalibing man sa isang magandang lugar. O inaanot sa isang daungan. Gusto mo ring subukan. Pero iba ako sa kanila. An Taoji, ako ang iyong nobyo. Dugo ni Fang. Parang peach din ang lasa. Mukhang si Miss Ann ay patuloy na nanggugulo sa akin. Pero may gusto pala siya sa akin. Nambobola ka lang. An Taozi, 6 na taon na ang nakalipas, nakapunta ka na ba sa Kyoto? Sa isang sira-sirang eskinita, may iniligtas ka bang batang lalaki? Kyoto. Hindi. Mahigpit ang tatay ko. Bago kita nakilala. Hindi pa ako nakakalabas ng Jiangsu. Pang, napagkakamalan mo ba ako sa iba? O masyado kang maraming dating syota? Nagsasama-sama sila sa isip mo. Ganoon ba? Ang babaeng iyon ay mayroon ding mga matang kasing lamig ng sayo. Ang pangalan mo ay An Taozi, ang kanya ay Peach. At nahulog ito sa kanya.
Oh, anong pagkakataon? Isang hairpin na peach, isang bracelet na peach. Ang pagkahumaling ni Fang kay Peach. Lubos talaga. Sayang. Hindi ako ang peach mo. Fang Shuo, ang kapal ng mukha mo. Magandang gabi po, An. Hulihin siya. Baliin ninyo ang mga binti niya. Itapon ninyo siya sa mga isda. Tigil. Antaw Z, anong ginagawa mo? An Tauji, mukhang ang tatay mo hindi talaga ako gusto bilang manugang. Ikaw na walang hiyang anak ng Fang. Akala mo ba hindi kita magagalaw? Naglakas loob kang umakyat sa bintana ng anak ko. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng naisin mong mamatay. Hulihin siya. Papa, hindi mo siya pwedeng saktan. Tauji, ipinagtatanggol mo pa rin ang walang hiyang ito? An waiting. Huwag kang makialam sa buhay ko. Nobyo ko siya. Antaw G, baliw ka ba? Alam mo ba ang sinasabi mo? Fang siya. Siya ang mortal nating kaaway. Kaka-approach lang niya sa'yo. At ikaw? Gusto ko siya, okay? Kung papatayin mo siya, patayin mo muna ako. Sige, mahal kong anak. Miss Ann, para protektahan ako, pinalayas pa niya ang sarili niyang ama. Ang kabaitang ito ay talagang napakalaki. Mukhang ang katayuan ko bilang nobyo mo ay opisyal na ngayon. Pang Shuo, huwag kang mayabang. Hindi kita iniligtas para sa'yo. Dahil ang laro ko ay hindi pa tapos. Sa tingin mo ba hahayaan kita ng madali? Anta Ozzy, sigurado ka bang hindi ikaw si Little Peach? Tumahimik ka, hindi ko alam kung anong eskinita o anong melokoton. Fang Shuo, tigilan mo ang pangangarap. Hindi ko alam. Anta Ozzy, tingnan mo ako sa mga mata. Ulitin mo yan. Hindi sa'yo ang pulseras na ito. Ang tumulong sa akin na makabangon, ang maliit na batang babae, ay hindi ikaw. Hindi ako. Baka ang iyong Little Peach ay namatay na matagal na. Tingnan mong mabuti. Nakatayo sa harap mo ay si Anta Ozzy, ang batang may-ari ng Azure Dragon Society. At biktima ka lang. Sige, Anta Ozzy. Kung gayon, tingnan natin. Kung sino, sa huli, ang manghuhuli kanino. Ang larong ito, lalaruin ko hanggang sa huli. Mahal. Mahal, ikaw ang maghusga. Sa tingin mo ba madali ito para sa akin? Pinalaki ko siya sa gitna ng lahat ng kaguluhan. Hindi. Teka. Mga bundok ng ginto at pilak. Iyon ang nagpalaki sa ating anak. Napakasariwa at maganda. At ano ang nangyari? At iyong maliit na gago ng pamilyang Fang ang dumukot sa kanya. At umaakyat siya sa bintana. At hinahalikan pa niya. Hinahalikan niya ang anak mo. Mahal. Talagang gago ang lalaking iyon. Isang siga, isang panganib. Sinabihan ko siyang lumayo kay Taoji at sinigawan pa ako ni Taoji dahil sa kanya. Tinawag pa niya ako sa buo kong pangalan. Tinawag niya akong unwaiting. Unwaiting. Wala kang pakialam sa mga gawain ko. Mahal. Naku, puso ko ay malamig na parang yelo. Ang maliit na jacket na ito ay hindi na nagpapainit. Mahal, hindi na ako mahal ng anak natin. Ano pa ang saysay ng mabuhay? Mahal, isama mo na ako. Sino? Kung may makita sa akin, mapapahiya ako ng husto. Kasalanan iyon ng halimaw na Fang Shuo. Itong bagay ay hindi pa tapos. Mahal, huwag kang mag-alala. Ang away-dugo sa pagitan ng mga pamilyang Fang at An, hinding-hindi ko ito makakalimutan. At hinding-hindi ko hahayaan si Tao Zi at ang pamilyang Fang na masangkot, Fang Shuo, ay dapat mamatay. Matandang Chen, ako to.
Ang babaeng Kiao, si Joanna, ay nag-aaksaya lang ng pagkain habang nakakulong. Ang maliit na usapin ng kanyang pamilya, ayusin mo, medikal na pagpapalaya, o hindi sapat na ebidensya, ilabas siya. Gawin mo ang mga kaayusan. Dapat legal at malinis ang mga papeles. Huwag mag-iwan ng anumang butas. Tama, ngayon na ang panahon. May utang ako sa iyo. Sa pagkakataong ito, si Taoji ay hindi makakahanap ng anumang kasalanan sa akin. Si Joanna ang matinding kaaway ng pamilyang Fang at kinamumuhian niya ang mga Fang hanggang sa kaibuturan. Siya ang perpektong sandata. Binibining Kiao, tapos na ang lahat ng papeles. Batay sa bagong ebidensya at sa iyong medikal na pagsusuri, papalayain ka muna. Dito po. Uy, Ginoong Fang. Anong nangyayari? Hindi ba talaga siya munting melokoton? Tito, nagsagawa ka ba ng wastong investigasyon para sa akin? Huwag mo akong tawaging tito. Sige, ikaw na ang tito ko ha? Ang mga tala ng samahan ng Qinglong. Lahat ng nahanap ko. Sinabi ko na sa iyo, Ginoong Fang. Ate, bayaw! Anong ginagawa ninyong dalawa dito? Dumaan ako para makita ka. Kayo dalawa, tiyo at pamangkin. Ano pa ang itinatago ninyo sa akin? Fang Shuo. Mas mabuting magpaliwanag ka. Ang Taozi, anak ni Anweiting, ang prinsesa ng Green Dragon Society. Siya ang malambing at masunuring kasintahan. Shue, anong klase ng tao si An Waiting? Isang hari ng krimen. Gaano karaming dugo ang nasa kamay niya? Si An Taoji ay anak ni An Waiting. Sobrang delikado niyan. Tay, nanay, ang tao si, sa totoo lang, hindi siya ang nobya ko. Talaga? Pero malapit na. Sutil ka. Anong malapit na? May pinadala ang tatay niya para patayin ka at ipinagtatanggol mo pa rin siya. Iba yon. Shua, sinusubukan mo bang patayin ang nanay mo? Ahas yang babaeng iyan. Siguradong may pakay yan. Hindi siya ang iyong munting sinta. Paano naging ang iyong munting sinta? Isang walang awang prinsesa ng mafia? Malalaman ko kung ano talaga siya. Pero hanggang doon, walang ibang magdedesisyon para sa akin. Sige, laking-laki ka na ngayon ha? Lahat para sa isang babae. Hindi ka na nakikinig sa sarili mong mga magulang. Fang Shuo, sabi ko sa'yo, kung patuloy kang lalakad sa maling landas at patuloy kang makikisangkot sa pamilya An, magdudulot ka ng malaking sakuna. Huwag mong asahan na sasagipin ka ng pamilya Fang. Ginawa mo ang higaan mo. Ngayon, humiga ka diyan. Joanna, wasakin niyo ang lugar. Sige, papunta na ako. Nakalabas si Joanna. Sinisira niya ang bar ng pamilya Fang. Paano nakalabas si Joanna? Aking usapin ito. Ako na ang bahala. Hindi ko kailangan na ikaw ang sumalo para sa akin. Fang Shuo, tumigil ka diyan. Shua, Yunjo, bilis, magpadala ka ng tao na sumunod sa kanya. Huwag magpadala ng kahit sino. Dahil ayaw niyang tayo ang umako para sa kanya, hayaan nating siyang humawak nito ng mag-isa. Sure. May higit sa 100 lalaki. Si Joanna. Mga siga silang lahat. May dala silang mga armas. Ang mga kasama natin ay nakulong sa loob. May ilan na nasaktan. Sige, linisin ang lugar. Ilok ang mga pinto. Opo. Basagin, wasakin ang lahat. Fang Shuo, ang pamilya Fang ay walang kwenta. Sa paningin ko, wala sila. Amo, astig ka. Ipakita sa mga Fang ang mangyayari kapag nilaban ka nila. Tama. Sa Jiangzhou, ikaw ang dapat mamuno. Sino ang gumawa nito? Sure, sila ang dalawang pinakamalakas manakit. Joanna, hindi ko inakala. Kaya mo pala. Makawala sa ilalim ng ilong ng mga Shen. Sino kaya ang eksperto na tumulong sa'yo? Tandaan mo, hindi mo ako nakita. Kung makakabangon ang pamilya Kiao, ay nasa iyong mga kamay. Fang Shuo,
Huwag kang lalapit. Kung susulong ka pa ng isang hakbang, puputulin ko ang lalamunan niya. Joanna, huwag kang tanga. Nang ahas kang satan ng isang pang. Joanna, ilang araw na rin tayong hindi nagkita. May natutunan kang mga bagong lansihin. Hindi ba kayong mga Fang ay mahilig magyabang na mga pilantropo? Kung ang mga taong ito ay mamatay sa inyong teritoryo, natatakot ako na magkakaroon ito ng malaking epekto sa inyong pamilya. Isang tagapamahala ng bar, magkano sa tingin mo ang halaga ng buhay niya? Sapat ba ito para masakop ka at lahat ng mga buhay ng mga kaibigan mo? Fang Shuo, tigilan mo na ang pagpapanggap. Ang iyong pamilya ay hindi kailanman nanakit ng walang sala. Tama ba? Kung may 3 o 4 na tao na mamatay dito ngayon, masisira ang reputasyon ng iyong pamilya. Kahit si Shen Yunzhou ay hindi ka mapoprotektahan. Reputasyon? Sa tingin mo ba ay nagmamalasakit pa ako niyan? Joanna, masyado mong mataas ang tingin sa iyong sarili at pati sa akin. Si Fang Shuo. Kaya wala kang pakialam sa buhay ng bihag, Eddie? Teka, Akala ko wala kang pakialam, Ginoong Fang? natatakot lang akong mapunta sa impyerno pagkatapos kong mamatay. Paano kung makasalubong kita ulit? Malas iyon. Ikaw! Tigilan mo lang kalokohan. Maglaro tayo ng laro gamit ang mga taong ito. May tapang ka ba? Laro, ikwento mo pa. Tingnan natin kung ano ang maiisip ng galit at takot na ulo mo para sa isang masayang laro. Maglaro tayo ng simple lang. Salitan tayo. Kung sino man ang ituro ng bote ay talo. Ang talo ay magpuputol ng daliri. Baliw ka, sira ulo ka. Shoo, huwag mo siyang pansinin. Sige. Pero ang pagpuputol ng kanila ay masyadong nakakainip. Gusto ko ang sa iyo. Siyempre, kung matalo ako, makukuha mo ang kamay ko. Fang Shuo, huwag mo akong pilitin. Sa pinakamasama, pareho tayong babagsak. Ay, Pareho tayong babagsak, hindi ka karapat-dapat, Joanna. Hindi ka man lang kwalipikadong maging kalaban ko. Ngayon, o ibaba mo ang kutsilyo, gumapang ka rito at humingi ng tawad. O laruin ang larong ito at ipusta ang mga daliri mo. sige, maglaro tayo. Fang Shuo, ang dalawang kamay mo, kukunin ko ang dalawa. Malas mo bata. Amo? Aling? Kamay muna? Ikaw na, Mr. Fang. Fang Shuo, hindi ka marunong matalo. Joanna, ang kakayahan mong mandaya ay kasinsama ng ugali mo. Talagang nakakaawa. Anong pinagsasabi mo? Ang bote na ito ay may espesyal na pampadulas, di ba? Sa kaunting puwersa, gumagalaw ang gitna ng grabidad ng bote. Itong mababang lansihin. Nilampasan ko na iyan noong 8 taong gulang ako. Ang totoong laro ay nagsisimula pa lang ngayon. Imposible, nandaya ka. Joanna, ang pusta ay pusta. Ikaw ba mismo ang gagawa? O kailangan ko pang gawin para sa'yo? Hindi, ayoko nito. Fang Shuo, hindi mo to magagawa. Tatay ko. Tatay mo? Hindi man lang mailigtas ni Kiao Cheng-er ang sarili niya ngayon, at ikaw? Ngayon ikaw naman. Kaliwang kamay o kanang kamay? Mali ako. Ginoong Fang, maawa ka. Hindi ko na uulitin. May nag-udyok sa akin. Siya ang nagpalabas sa akin. Sinabi niya sa akin na pumunta at manggulo sa'yo. Huwag mo nang sabihin. Ayaw mo bang malaman kung sino ang may balak sa'yo? At tungkol sa kanya, ako ang bahala sa kanya. At ikaw, Joanna, maging mabuting tao ka sa kabilang buhay. Pang, ang paglilinis ng bangkay ay maruming trabaho. Paanong hahayaan kitang gawin ito ng mag-isa? Antauzi, kailan ka nakarating dito? Mula noong sinimulan mong basagin ang unang bote. Pang, hindi solusyon ang karahasan.
Anong suhestiyon ni Miss Anne? Maruming trabaho ay natural na ginagawa ng mas propesyonal na mga tao. Ang mag-amang Xiao ay nagdulot ng napakaraming problema. Iniwan nila ang lahat sa kaba. Kailangan nila tayong bigyan ng paliwanag. Di ba? Ako na ang bahala. Pangako, gagawin ko ito ng malinis. Walang matitirang butas. Wala kang magiging problema. Miss Anne, ito ba'y katarungan? O pagtulong ba sa pamilya mong Anne na maglinis ng bahay? Siya. Gagawin ko itong pabor para sa iyo. Pero, ang tatay mo, si Anne Whiting, ang nagpakawala ng mga aso. Utang iyon, paano natin ito aayusin? Anong pinagsasabi mo, Fang? Mabait naman palagi ang tatay ko. Paano niya magagawa ang pagpapakawala ng mga tao para saktan ang iba? Huwag mo siyang iagrabyado. Fang Shuo, ibaba mo ako. Ipunin ang mga taong ito, ipadala sila kay Ginoong Anne. Opo. Fang Shuo, Si Joanna ay kutsilyo ng iyong ama, ginamit laban sa akin. Alam mo yan, at alam ko rin. Tigilan mo na ang pagpapanggap. may inupahan ang tatay ko para patayin ka. Kung papatayin mo ako ngayon, ganti lang iyan. Patas iyan. Wala akong pakialam kung sino ang gustong patayin ako. Anne Whiting, Kiao Cheng-er. Lahat sila ay mga payaso na hindi karapat-dapat banggitin. Kung ganon, ano ang mahalaga sa'yo? Bakit mo pinagdadaanan ang lahat ng ito? Ano ba talaga ang gusto mo? Ang mahalaga sa akin ay ikaw. Ang taong mahalaga sa akin ay ikaw lang palagi. Ikaw si Munting Melokoton, di ba? Ikaw ba ang Munting Melokoton mula 6 na taon ang nakalipas? 6 na taon na ang nakalipas, ang nasa eskinita na nagsabi sa akin na tumayo at binigyan ako ng pulseras na Melokoton Munting Melokoton. Ang may-ari ng pulseras na Melokoton na ito, ikaw ba talaga? Dala mo pa rin ito. Fang Shuo. 6 na taon. Bakit ba ikaw ay napakalimutin pa rin? Wala kang pinagbago. Ikaw pala talaga. Munting Melokoton, alam kong ikaw iyan. Ang mga mata mo, nang tumingin ka sa akin, nakilala kita. Ano naman kung ako? Ako ang nagligtas sa'yo 6 na taon na ang nakalipas. At ako rin ang gustong gumamit sa'yo ngayon. Pinayagan ko pa ang tatay ko na patayin ka. Ako rin iyon. Munting Melokoton. Sa wakas, nakita kita. Sa pagkakataong ito, hindi na kita pakakawalan muli. Hindi na ako ang nasa alaala mo, iyong inosenteng Munting Melokoton. Ako si Anne Taosi, ang panganay na anak na babae ng samahan ng Luntiang Dragon. Itong larong pangangaso ay matagal nang hindi mapipigilan. Kung gusto mong gumanti ng utang na loob o maghiganti. Anne Taoji, inamin mong ikaw ang Munting Melokoton. Tama na. Tungkol naman sa laro, mula ngayon, ako ang gagawa ng mga patakaran. Wala nang makakakontrol sa atin. Aminin mo na lang. Huwag mong sabihin sa akin na 6 na taon na ang nakalipas, noong iniligtas mo ako, may pag-ibig ka na pala sa akin. Peach, Hindi. Baka mas maaga pa. Nakakita ka na ba ng mga ngaso na umibig sa kanyang biktima? Peach. Ikaw ang kasintahan ko. At inamin mo mismo sa publiko, sa harap ng gate ng paaralan. Bumalik ka. Kasama ang munting cutie mula sa pamilya Fang, nagsaya ka ba? Tatay, piliin mo naman ang mga salita mo. Si Fang Shuo na ang kasintahan ko ngayon. Anne Taoji, nakikita mo ba ako bilang iyong ama? Alam mo ba ang ginagawa mo? Tatay,
Alam ko nga kung ano ang ginagawa ko. Hindi mo alam. Naglalaro ka sa apoy. Sa apoy ng pamilya Fang. Iyan ay isang kumakain ng tao. Isang walang ilalim na hukay na walang iniiwang buto. Hindi ka rin ba mahilig maglaro? Itong kutsilyo mo, Joanna. Gumagana ba ito ng maayos para sa'yo? Anong Joanna? Kung ngayong gabi si Joanna ay magawa ito, at mapatay si Fang Shuo nang hindi sinasadya, makukuha mo ang iyong nais, di ba? Ginawa ko iyon para layuan ka ni Fang Shuo. Ang Tao Zi binalaan kita. Ang pamilya Fang ay hindi dapat pakialaman. Ngunit ikaw, sa halip na makinig, lalo ka pang lumayo. Sa palagay mo ba'y masyado ka ng malaki para sa Blue Dragon Society ngayon? O ang taong iyon ba ay ganap na nagpabaliktad ng isip mo? Tatay. Kailan ba ako nagkaroon ng mga pakpak? Sa mabuting anak mong ito, hindi ka pa rin ba nasisiyahan? Ang Tao Zi. Huwag mong isiping hindi ko alam na si Fang Shuo ay patuloy na nakakatakas. Dahil palihim mo siyang pinoprotektahan. Tama. Sa palagay mo ba kinuha ko ang mga larawang iyon ni Fang Shuo at ibinigay sa pamilya Fang? Ginawa ko talaga iyon para protektahan siya. Sa pamamagitan lamang ng pagkulong sa kanya sa loob ng isang taon, sa isang lugar na ikaw at ako ay hindi makarating. Saka lamang siya makakatakas sa iyong nakakabaliw na paghihiganti noong mga panahong iyon. Di ba? Tatay, iyon ay para protektahan ka. Hindi ko kailangan iyon. Tao Zi, Ang nanay ko ay namatay din sa ilalim ng iyong proteksyon, di ba? Manting Pesek. Kapag nakita mo ang jowa mo, bakit hindi ka man lang bumabati? Ang lamig. Pang, ang dami mong oras. Pumunta ka pa sa paaralan para harangin ako. Abala ako. Kailangan kong mag-aral. Mag-aral? Mag-aral ng ano? Ang prinsesa ba ng samahan ng Berdeng Dragon ay natututo kung paano ng magandang magpahirap sa mga tao o kung paano sila tapusin ng eksakto. Mali ka. Habang natututo ako, mas nalalaman ko. Mas kaunti ang mga taong sawi sa mundong ito. Nagpapatupad lang ako ng hustisya. Pang, nakaharang ka sa daan ko. Hustisya, ha? Manting Pesek. Ang baluktot mong lohika ay bagay na bagay sa akin. Narinig mo ba? Tungkol sa susunod na pinakamataas na subasta? Tama, tama. Ang pangunahing piraso ay sinasabing isang natatanging kwintas na bulaklak ng pesik. Isang palawit na hugis pesik na may mga kulay rosas na brilyante. Diyos ko. Ang panimulang alok ay kayang bilhin ng buhay ko. Ang mundo ng mayayaman ay talagang labas sa akin, labas sa akin. Mukhang ang klase ni Munting Pesik sa hustisya ay kailangang ipagpaliban. Tara na. Pre, dadalhin kita sa isang masayang lugar. Ang iyong dalaga ay kasama ko, 100 beses na mas ligtas kaysa sa iyong amo. Manatili ka lang. Ginoo, Ginang, ang inyong imbitasyon, pakiusap. Wala ako niyan. Pasensya na, ito ay isang pribadong subasta. Kung walang imbitasyon, hindi ka makakapasok. Sa mga araw na ito, kahit sinong tao ay nag-aakalang basta na lang makakapasok dito. Alam ba nila kung nasaan sila? Tama, Ginoong Chen. Tingnan mo siya. Wala man lang siyang maayos na damit. At gusto pa niyang makapasok ng palihim. Pustahan tayo. Nandito siya para kumuha ng mga sikretong litrato. Binibiningan. Dito, po. Ikaw? Hindi ba ikaw ang may-ari ng auction house? Ngayon? Siya na. Ang paraan ni Mr. Fang sa paglutas ng mga problema ay talagang diretsyo lang. Ang pagiging mayamang anak, hindi ba iyon lang ang pakinabang? Mga ginang at ginoo. Susunod, ang grand finale ng subasta ngayong araw. Peach of Heaven. Isang kuwintas na mga pinakamagandang pink na diamante, maingat na ginawa at inilatag. Isang eksklusibong kuwintas na peach, pino at walang kapintasan. Sumisimbolo ng magandang kapalaran, ang nag-iisa sa uri nito. Ang panimulang tawad, $5 milyong.
5 milyon at kalahati. 6 na milyon. 7 milyon. Mr. Chen, gusto ko ang peach na iyan. 10 milyon. 10 milyon. At 10 sentimo. Ito, Ginoo, ang aming mga pagtaas ay nasa unit na 500,000. 15 milyon. 15 milyon. At 10 sentimo. Huwag mong isipin na dahil lang nakapasok ka, ikaw na nga. Anong mga kakayahan ang meron ka para makipagsabayan sa akin? Pera at kapangyarihan. Bibilang ba yon? 30 milyon. 100 milyon. 100 milyon. Deal. Pinabati kita, Ginoo. Maraming salamat, mga kaibigan. Gusto ito ng nobya ko. Ginoong Fang? Iyan ang binatang Ginoong Fang ng pamilyang Fang mula sa kabisera ng imperyo. Ang kabisera ng imperyo, ang pamilyang Fang. Munting melokoton. Aminin mo na, may gusto ka na sa akin mula pa noon. Ah, si Fang Xiao ngayon ay ang uod sa tiyan ko. Uwod. Hindi. Ako ang mga ngaso mo. At ang biktima mo. Sa pagitan natin, wala na ang linyang iyon. Ikaw ang batang amo ng pamilya Fang. Ako ang prinsesa ng Green Dragon Society. Ikaw at ako, wala namang tayo. Munting Peach. Gusto kong talagang kagatin ang bibig mo hanggang sa pira-piraso para malaman kung gaano ito katigas. Wala kang lakas ng loob na sabihin na gusto mo ako. Sa totoo lang, ito ang bumabagabag sa iyo. Si Ann Whiting ang tatay mo, pero patuloy siyang nagpapadala ng mga tao para patayin ako. Nag-aalala ka na ang Green Dragon Society ng pamilya Ann at ang katayuang pinansyal ng aking pamilya Fang ay likas na magkasalungat tulad ng apoy at tubig. At nag-aalala ka tungkol sa mga litratong kinuha mo na nagpadala sa akin sa satiwangwang na lugar na iyon kung saan nagpanggap ako ng 1 taon. Tama. Kalahati lang ang tama mo. Makinig ka. Munting Peach. Ang mga utang ng tatay mo. Ang munting drama ni Joanna. Kahit ang plano na ginawa mo sa simula. Wala sa mga iyan ang mahalaga. Pero eto ang mahalaga. Antaw Z. Gusto kita. Kung ikaw man ay ang prinsesa ng Green Dragon Society, o ang maliit na baliw na iyon na humahampas ng mga tao gamit ang baseball bat, makukuha kita kahit ano paman. Pang Shuo, ikaw talaga ay isang ganap at lubos na baliw. Sa sandaling sinabi mo sa tarangkahan ng paaralan, siya ang nobyo ko, sa mismong sandaling iyon. Nabaliw ako. Mula nang malaman kong ikaw ay munting melokoton, hindi na ako magiging matino kailanman. Pang Shuo, gusto kang patayin ng tatay ko. Sige, subukan mo. Wala akong pakialam. Sinubukan na niya akong patayin higit sa 1 o 2 beses. Mahirap akong patayin. Hindi niya ako kayang patayin. Ipiniit kita ng 1 taon. Wala ka rin bang pakialam? Kahit na ayaw mong sabihin sa akin kung bakit mo iyon ginawa. Pero noong taon na iyon, kung wala ang mga litratong kinuha mo, baka nasa kabisera pa rin ako, nagwawala. Baka hindi na tayo muling nagkita, kaya nagpasi ako. Kung para lang makita ka, magpapakulong ako kahit 10 taon pa. Baliw ka. Isang baliw at isang demonyo. Hindi ba bagay na bagay iyon? Pang Shuo, nagtatapat ka ba sa akin? Anta Ozzy, gusto kita.
Peach, makinig ka. Bago sumikat ang araw bukas, ipapaalam ko sa pamilya Fang ang isang bagay. Ikaw, Antaoshi, ay ang babae ko. Pang, ang yabang. Kung gayon, dapat kang maging handa sa pagsalubong ng Black Dragon Society sa'yo bukas. Ang galit ng tatay ko ay hindi mapapawi ng mga matamis mong salita. Iyan mismo ang gusto ko. Ngayon, pag-aayusin na natin ang mga lumang at bagong alitan. Kahit ilang tauhan pa ang ipadala ng tatay mo, tatalunin ko silang lahat. Kita tayo bukas. Kita tayo bukas. Ang baliw kong ito. Susunduin kita bukas. Peach. Fang Shuo, binabalewala mo ang sinasabi ko ha? Kinakasama mo ang Antaoshi na iyan? Pagod ka na bang mabuhay? O sa tingin mo ba ang pamilya Fang ay masyadong matatag ang pundasyon? Fang. Shuo, umupo ka muna. Pag-usapan natin. Tatay. Nanay. Hindi ako bumalik para mapagalitan. Bumalik ako para sabihin sa inyo. Nandito ako para sabihin sa inyo. Si Antaoshi ang nobya ko. Sa ngayon, at palaging magiging. Walang makakatutol. Kahit ikaw. Ikaw, anak na walang utang na loob. Para sa anak ng isang gangster, ipagtataksil mo ang iyong pamilya. Alam mo ba kung anong klaseng lalaki si An Whiting? Ang dugo sa kanyang mga kamay ay sapat ng makalunod sa iyo ng 10 beses. Kung gaano kapanganib si Antaoshi, paano mo malalaman? Xiao Shuo, nagmamakaawa si nanay sa'yo. Napakaraming babae sa mundong ito. Makakatagpo ka ng mas mabuti. Nanay. Kahit gaano pa kagaling ang isang babae, hindi siya magiging si Antaoshi. Kung ano siya ay hindi mahalaga. Ang mahalaga ay siya. Hindi ka ba natatakot na si An Whiting ay papatayin ka balang araw, Tay? Kung gusto akong patayin ni An Whiting, hayaan siyang lumapit. Pero kung tututol ka dahil sa kanyang pinagmulan, o kahit magpakana ka pa na paghiwalayin kami, huwag mong sisihin ang anak mo sa pagtalikod niya sa pamilya. Walang hiya. Ikaw, walang hiya. Alam ninyong lahat, na kapag ako, si Fang Shuo, ay nagpasya na sa isang tao o bagay, kahit ang langit ay hindi ako mapipigilan. Tay, nanay, magandang gabi. Bumalik ka. Zir, sa lahat ng mga taon, hindi mo kailanman sinuway ang kagustuhan ng iyong ama. Ang inosente at walang mali siyang manika sawa na akong magpanggap. Nagpapanggap? Noong mamatay si Mami, sinabi niya sa akin, Zir, maging mabuti, maging masunurin, mabuhay ng normal. Kaya sa loob ng mahigit 1 dekada, nagpanggap ako bilang isang mabait na bata. Zir, Sa lahat ng mga taong ito, nagpanggap ako para makita ng lahat, at para rin sa iyo. ikaw ang itinatangi ko, si An Whiting, na hinahawakan ko sa palad. Bakit mo ito ginawa? Noong una, gusto ko lang mabuhay. Nang kalaunan, naging ugali ko na. Siya ang isa sa kakaunting totoong bagay na mahahawakan ko sa latiang ito ng buhay. Si Fang Shuo na naman? Oo, Tay. Lumaki na ako. Ang daan ko, ako ang lalakad. Pinili ko si Fang Shuo. Pwede mong tanggapin o hindi. Kahit hindi ko alam kung bakit ka patuloy na nagpapadala ng mga tao para habulin si Fang Shuo, pero huwag mong hayaang mahuli kita na ginagawa mo ito muli. Kung hindi, wala akong pakialam kung mawala ako bilang anak mo. Nasa bahay na tayo. Ikaw? Nakatanggap ka ba ng parusa ng pamilya? Parusa ng pamilya? Galit na galit ang matanda, muntik nang maatake sa puso. Naiyak ng todo ang nanay ko. Pero, nasabi ko na ang lahat ng kailangan kong sabihin. Ang pamilyang Fang ay hindi kayang baligtarin ang mundo. Ang tatay ko ay walang sinabi, pero malamang sobrang sama ng loob niya. Magaling, ang munti kong demonyo. Mukhang ang magkabilang panig ay nagawang ibaligtad ang mesa. Pagtataob lang iyon ng mesa. Ang unos ay nagsisimula pa lamang. Alam ko. Pero Peach, tandaan mo. Kung bumagsak ang langit, hahawakan ko ito para sa'yo. Tumayo ka lang sa likod ko. Bukas, ano ang gusto mong kainin? Pang, may gana ka pa bang isiping iyan? Kahit ano pa ang mangyari, kailangan pa rin nating kumain. Para ipagdiwang ang ating opisyal na pagdedeklara ng giyera sa mundo. Kita tayo bukas. Kita tayo bukas.
Tatay, may iba pa. Zir. Ikaw. Anak. Ikaw. Galit ka sa akin. Ang nanay mo, Huwag mong pag-usapan ang nanay ko. Paulit-ulit mong sinasabi ang taong gusto mong protektahan ay patay na. Hinarang niya ang bala na para sa'yo. anak, Oo. Oo nga. Galit ako na ikaw kinaladkad mo siya sa lahat ng paglalaban at pagpatay. Galit ako na ginawa mo akong mabuhay na parang isang walang kaluluwang puppet. sige, kaya galit ka sa akin. Inaamin ko. Wala akong silbi. Ako, si Ann Whiting. May utang akong paumanhin sa iyo at sa nanay mo. Pero ngayon kailangan kong sabihin sa iyo ang katotohanan. Laki ka na. Ikaw na ang bahala. Anong ibig mong sabihin? Ang pamilya Fang ang nagpaputok ng bala na iyon. Ang pamilyang Fang mula sa kabisera. Para lipulin ang mga karibal nila. Para sa kanilang tinatawag na imperyo ng negosyo, umupas sila ng mga hitman. Fang Quan Shen Yunqing. Ang mga kamay nila ay may mancha ng dugo ng nanay mo. Kumusta? Ang numero na iyong tinawag ay naka-off. Mangyaring subukan muli sa ibang pagkakataon. Naka-off ang numerong tinawagan mo. Pakisubukan na lang mamaya. Naka-off? Naka-off ang numerong tinawagan mo. Pakisubukan na lang mamaya. Ginoong Fang, Nasaan si Antaozi? Nandito ako para sunduin siya. pasensya na. Ginoong Fang, binibini. Wala na siya sa bansa. Grass, Anong ibig mong sabihin? Saan siya pumunta? Nagbiyahe? O, ang binibini at ang amo madaling araw kahapon ay lumipat sa Canada. Ang petsa ng pagbabalik niya ay hindi pa tiyak. nag-iwan ba siya ng anumang mensahe para sa akin? Kahit isang salita o anuman? Wala. Ginoong Fang. Nagmamadaling umalis ang binibini. Wala siyang iniwan. Ang amo ay nag-utos na hindi mo na kailangang bumalik. Little Peach. Umalis na siya. Pero hindi pa tayo kumain ng magkasama. Sabi niya ngayon kakain daw siya kasama ko. Naka-off ang numerong tinawagan mo. Pakisubukan na lang mamaya. Little Peach, nasaan ka? Sautaozi, Antaozi, lumabas ka, nasaan ka? Shoutaozi, Antaozi, lumabas ka, nasaan ka? Sinungaling ka. Nangako kang sasama sa akin sa hapunan. Hindi pa tayo nagkasama sa laban, paano ka makakaatras? Sautaozi, kita tayo bukas. Kita tayo bukas. Ang loko kong nobyo. Salamat sa lahat. Gusto ito ng nobya ko. Ito ang nobyo ko. Ang numerong tinawagan mo ay nakapatay. Anta Ozzy, sabihin mo sa akin kung nasaan ka. Sabihin mong hindi ito totoo. Ito gamitin ang lahat ng mapagkukunan na kaya mong magamit para mahanap ang kasalukuyang lokasyon ng Anta Ozzy at ang ama niyang si Ann Whiting sa buong mundo. Pagmamatiyag, pagsubaybay, mga satellite, mga informante, lahat ng paraan. Agad ngayon din. Anumang dahilan ang gamitin mo, ako ang sisisihin. Xiao Shuo, kumalma ka. Si Ann Whiting at ang kanyang anak na babae ay nawala na parang bula. Ginamit ko na lahat ng mapagkukunan ko para maghanap. Pero alam mo ang pamilyang Ann ay may pambihirang kontra pagsubaybay. Itong walang utang na loob na anak. Hindi pa rin siya sumasagot ng telepono. Para sa Antaozi na iyon, nabaliw na siya. Wala na siyang pakialam sa kumpanya. Parang natutulog ang buhay, lasing buong araw. Nakakahiya. Fang, nasasaktan si Shuo sa kalooban. Masyadong malalim ang pagmamahal ng batang iyon. Nagmamahal? Sa palagay ko, nahumaling siya. Ang anak ba ni Ann Whiting? Hindi siya anghel. Buti nang nawala. Ito ang magpapagising sa kanya. Butler, Ginoo, ipakalat ang balita. I-freeze ang lahat ng nasa pangalan ni Fang Shuo, lahat ng bank account, mga credit card. Bawiin ang lahat ng nasa pangalan niya.
lahat ng bahagi sa kumpanya at mga autorisasyon, ang mga luxury car na iyon, i-lock din sa garahe. At tipo, sabihin sa kanya kung gusto niyang magmana sa pamilya Fang, mas mabuting bumalik siya agad at putulin ang lahat ng ugnayan sa pamilya An at patakbuhin ng maayos ang negosyo ng pamilya. Kung hindi, itatakwil ko siya. Lahat ng ari-arian ng pamilya Fang, wala siyang makukuhang kahit isang sentimo. Opo. Ginoo. Binatang Ginoo. Utos ng amo. I-freeze ang lahat ng ari-arian sa pangalan mo. Kunin ang iyong bahagi at mga sasakyan. Sabi ng amo, nahihilingin na umuwi ka kagad. At putulin ang lahat ng ugnayan sa pamilyaan. Kung hindi, mawawala ang karapatan mong magmana sa pamilya Fang. Mana? Kung wala si Peach, ano pang silbi ng lahat ng ito? Ano ang silbi? Binatang Ginoo. Mangyaring pag-isipan muli. Lahat ng kapangyarihan at impluensyang iyon, noon, para kay Peach, sa kabisera, kaya kung magwala, at sa Jiangzhou, magpakatanga. Ngayon, kunin ninyo lahat. Nandito na ang mga inumin mo. Fang Shuo. Ang batang amo ng pamilya Fang, tagapagmana ng Fang Group. Paano ka napunta sa ganitong kalagayan? Bakit ka narito? Ginamit ako ni An Whiting, pero binigyan naman niya ako ng pera. Sapat para mabayaran ang mga utang na iniwan ng tatay ko. Nakaraos lang ako hanggang ngayon. Tama na ang tungkol sa akin. Kumusta naman si An Taozi? Noon, para protektahan ka sa pagbatay ng kanyang ama, kinuha niya ang mga litratong iyon. Nasaan na siya ngayon? Protektahan ako. Buisit, mahuhuli na naman tayo. Kaya pala, pinoprotektahan pala niya ako. Inviting. Nandito ka ba ngayon para makipagsagutan? Chairman Fang, Mrs. Fang, Chief Shen. Waiting, naparito ako ngayon para humingi ng tawad. 15 taon na ang nakalipas. Pinatay ang minamahal kong asawa. Ako, si Waiting, ay niloko ng isang kontrabida. Sa loob ng maraming taon, kumbinsido ako na ang pamilyang Fang ang nasa likod nito. Ang walang basehang hinala at puot na ito ang nagtulak sa akin na gumawa ng kakila-kilabot na mga pagkakamali. Talaga bang pinaniniwalaan mo na ang pagkamatay ng asawa mo ay may kinalaman sa pamilya kong Fang? Kaya pala ikaw ay paulit-ulit na sinasaktan ng anak ko. Tama. Kung hindi dahil sa pagkakataong ito na nang puwersahan kong kinuha si Taoji at inihiwalay siya kay Fang Shuo, baka hindi ko na nalaman ang totoo. Sinasabi mo bang na ang nangyari noon ay natuklasan ni Taozi? Unwaiting, tingnan mong mabuti. Ito ang kinamumuhian mo sa loob ng 15 taon. Ang halos sumira sa akin, sumira kay Fang Shuo, at sumira rin sa iyo. Ang katotohanan tungkol sa ugnayan mo sa pamilyang Fang. Hindi ka sumama sa akin sa ibang bansa. Pumuslit ka para lang imbestigahan ang mga tinatawag mong katotohanan para mapawalang sala ang pamilyang Fang. Talagang gagawin mo ang lahat. Totoo man o hindi, makikita mo para sa sarili mo. Nabulag ka ng puot, minamanipula ng sarili mong tauhan, ang hamak na si Jokun, parang piyon sa kanyang palad. Paulit-ulit mong sinasabi na mahal mo si Mama, pinoprotektahan mo ako, pero ang puot mo ay halos pumatay sa nag-iisang tao na talagang nagmamalasakit sa akin. At halos mawala sa akin ng tuluyan ang pagkakataong malaman ang totoo, upang hingin para kay Mama ang hustisyang talagang nararapat sa kanya. Ganyan talaga. Lahat ng pagkakasala na ito ay nasa akin. Si Waiting, mag-isa. Hindi ko kayang umasa ng kapatawaran, pero humihingi lang ako ng isang pagkakataong harapin ka at aminin ang aking mga kasalanan. Sir An, nagkamali ako. Kasalanan ko lahat.
Pakiusap, hayaan mo akong makita si Taoshi kahit isang beses pa. Kahit isang beses. Naghihintay siya sa iyo. Hoy, ikaw. Nagulat ako sa sasakyan mo. Munting nilokoton. Pang, ilang araw na ang lumipas. Hindi masyadong maganda ang paningin mo. Antauzi. Mangahas ka na namang mawala. Hanggang dulo ng mundo, langit man o impyerno, kalagkarin kitang pabalik. Sa buhay na ito at sa susunod, akin ka. Naririnig mo ako? Akin ka. Munting nilokoton ko. Demonyo ko. Bumalik na ako. Ang pangangaso ay muling nagpapatuloy.